Tapos yung bare finish mga boss RC ganyan. Range sa 15,000 to 25,000. Bungalow project dito boss RC. Standard. Itong standard lang po ilalagay yung Yakalwood. Ipa-flash ko po sa screen yung aking supplier na door jamb. Yung steer door jamb ang pagka-install at least buhusan or punuin yung, so doon po mawawala yung alignment ng pintuan. Ganoon pa po kasi kami hukayan dito na septic. Kung hindi po sila lalagyan ng skylight to. Good morning. Ayan, boss. Welcome back po dito sa ating channel. Ayan, ngayong araw dito tayo sa San Fernando project muna tayo ngayon. Silipin po natin ng mga kailangan po pong gawin dito. Ayan. Ayan yung po mga hamba. Hindi pa po kasi ready install dun ito. So dito muna to. At least nakaano na po sila. Naka-prepare na yan bago install or bago natin kailanganin. At least meron na tayo dito sa farm. Kailangan natin ready para hindi yung kung kailan oras na kailangan natin doon tayo order. So doon po nag-umpisa yung delay. Minsan kasi mahirap pong hanapin itong hambang yakal door jamb, Yakalwood. Kaya maaga pa lang pinagawa ko na itong mga door jamb na to para ready na. Pagka okay na, pwede na install doon. So doon natin idadalhin sa sa Lubao po yan, Lubao project. Nag-stock na ako dito. Hindi pa nilalabay. Wala pa doon, mag-slab pa kami doon. Matagal pa siguro yan. Magbubuhos pa po kami ng slab itong preparation muna ng slab. So siguro pagka by next, siguro mga more or less mga one month pa. Matagal pa yan. Pin-repair ko lang para meron na naka-ready na. So tara, si Tamtam ang gagamitin ko pala. Ayan na mga boss, nandito na po tayo dito sa 4-bedroom bungalow project dito po sa San Fernando, Pampanga. Ayan na siya, lumilinis na po yung kanyang harapan. Ongoing yung plastering. Tapos magsusukat po ako ngayon. Susukatin ko po yung floor area nitong bahay. Ano yan? Lumbia? Ayan na, sukatin natin yung pong floor area para ma-estimate po ilang pirasong tiles ang kailangan. Andito pagka natapos na yung natapos na yung ceiling, nag-ceiling framing na sila. Masilya na rin. Ayan, dito sa may harapan mga boss, syempre front po ito. Yan po mga design to. Dito sa may room na to, meron siyang cladding dyan na tiles. Tapos doon meron din siyang wood groove finish, cement groove finish doon sa may wall na yun. Tapos dito meron din siyang design. Tapos bubong. Ayan, dito sa may porch. Ayun o, malinis na. Meron pa po siyang canopy dito. Pumapansin nyo, meron siyang nakaabang pa na mga nakausling bakal dyan. Canopy pa dyan. Plastering.
Ito yung pinaka master bedroom. Yung ceiling niya, yung gitna po niya tulad ng ginagawa natin is PVC panel. Tapos meron siyang cove. Ayan. Ito pong project namin, hindi po siya pasok sa standard. Ibig sabihin na ano siya, mas ahead siya or mas angat siya sa standard. Yung standard po kasi hindi po ganyan yung mga bintana. Yung bintana namin, itong bintana itong malaki, 1.5 yung kanyang ano, yung kanyang lapat, tapos 1.2 yung kanyang taas. So yung standard 120 by 120 or 1.2 by 1.2, gano'n lang po yung mga sukat kadalasan sa standard finish. Tapos yung mga door, tulad ng sabi ko, yung mga door po namin isa 2.4 na, hindi na po kami madalang na lang po kami naglalagay ng ano, ng 7 feet or 2.1 na standard height ng pintuan. Yan sa mga CR. Sa mga CR, yan pwede pong standard yan. Pero halos sa mga kwarto, sa main door, mas mataas, mas maganda po siyang tingnan, mas elegant siyang tingnan kung mataas yung mga pintuan. 2.4 by 1.1 yata to, itong main door nito. So isa rin sa susukatin ko ngayon, yung pong yung mga pintuan para mapagawa ko na rin, dahil nag-uumpisa na rin pong i-prepare yung mga hamba. Nililihan na rin, sinasanding na. So kailangan natin pagawa yung mga pintuan. Siyempre yung ganitong hamba, mas mahal siya sa standard. 1.1 to. Tapos 2x6 yung kanyang ano, 2x6 yung kanyang hamba. Kung mapansin nyo, wala siyang ano dito, nosing. Tapos dito wala din siyang nosing. Yung aming PHB sa 5 inches. So halos sa yung plastering niya nasa 1/2. Maya sukat tayo para ma-prepare ko ba rin kung ilang peraso po yung tiles na gagamitin dito. Tapos syempre ano rin, mag-send ako ng mga option ng mga tiles na pwedeng ilagay dito sa owner. Sila po yung magde-decide kung anong gusto nila. Mag-send lang ako sa kanila ng mga pagpipilian. Ang gusto ni Maring Seng dito, Maring Seng, and shoutout kay Maring Seng tsaka kay Parindoy, yung pong owner nitong project namin. Ang gusto niya white. Tapos yung pintura, gusto din po ni owner dito white. So mas maganda po kasi yung white, maaliwala siyang tingnan. Lalo na pagka nagkasiling dito, ang ganda dito pagka natapos po ito. 4 bedroom vacation house, para pagka daw po nagbabakasyon sila dito sa Pilipinas, so meron silang bahay na uwian. Vacation house. 2.4 1, 2, 3, 4, apat na kwarto. Tapos CR 2, 6. Tapos ito 7. Tapos meron pa po CR sa labas, baka 8 sa labas po siguro. Sa labas, pagka po sa labas na, or yung powder room sa labas, kadalasan nilalagay po namin ano, aluminum door. Ayan, doon yung location ng CR kung hindi ako nagkakamali. Tapos yun yung bakod mga boss. Magtatanim po kami ng column dito. Tapos lalagyan namin siya ng beam bago asintayin ulit hanggang may taas, dahil po paglalagyan din po kasi ng ano to, ng bubong. Ayan po si Richard, si Eric sa pong kasama nating PWD. Yung isa si Richard, meron na po siyang regular na trabaho. Anong buri mo ulam? Manok. Manok pa mo buri mo ulam, masaya pa mo luto ah.
Underang tanamo. Bibili ako ng mga boss sa ulam dahil dito po tayo mananangalian. Tingin tayo ng may ulam. Okay, nandito ako sa palengke. Bumili ako ng walang kamatayang talapia. Ba. Let's go. Walang kamatayang talapia. Oh, baba mo yun. Dito na tayo. Tapos yung merienda. Yung talapia, iyawin nyo na lang. Alright. Ginagamit po namin kuryente sa pag-install. Ito yung po tinatawag nilang PD plug duds. Plug duds yun po yung the best wire sa lahat ng kuryente dito. Kung magpapa-install po kayo ng bahay at isa mas maganda po gumamit kayo ng PD. Medyo pricey po ito. Yung isang box itong 2.0 number 40 nasa ano na yata sa hardware to, nasa 3,100 kung hindi ako nagkakamali. Itong 2.0 po ito. 2.0 ginagamit po ito sa mga ilaw. Ayan. 2.0 150 meters. Tapos yung sa ating CO number 12. Ito naman yung number 12. 3.5. Ito nasa ano yata to, nasa 4.5 na sa hardware to. 4.5 to 4.8 ang isang kaon yan. Nag-i-installan si Utol para pagka okay na yung wiring, so pwede na tayong mag-close. So bago pala kayo mag-close dito, iyan ko muna yung aircon, yung air condition. Kasi isang kwarto na to, baka dito lagay yung aircon. So dapat yung kanyang condenser iwasan natin lagay sa harapan. Siguro dito yung magandang location. So dapat gumapang yung kanyang copper tube dito sa may ceiling. So papa-ocular ko rin tong site, itong bahay sa mag-install ng aircon. Bago kayo mag-close, dapat na ibang nila yung kanilang copper tube. Ayan. Ito po kasi wala nang best location ito, kundi dito ilagay yung condenser nya. Pangit naman kung nasa harapan, nasisira yung design ng bahay. Ayan. Ito dito na rin yung master bedroom, pwede po dyan ilagay yung kanyang aircon, kanyang pinaka head nung split type ang gusto nila owner dito. Ayan. For example to dito, tapos yun pwede rin dito sa wall na to. So papaano natin, papakular natin. Saan na yung linya? 1, 2, 3, 4 4, 5, 5. Ito po yung kanyang hot wire or line 1. Tapos ito yung mga return. Ito yung tatakbo sa mga ilaw, line 1. Line to neutral. Kung line to neutral yung inyong line sa inyong area, mas maganda yung line yung patakbuhin nyo dito. Tapos yung neutral dun sa may ilaw, para po kahit patay nyo dito. So dun sa area, dun sa may ilaw, wala siyang power or ground lang yung nandun. Ito yung pinaka line.
Tapos dito walang problema dito. Pwede po doon yung aircon. So likod naman na to. Walang problema, tsaka dito sa kwarto na to. Sa likod na lang yung condenser. Abangan na lang natin ng power supply. Power supply sa mga aircon mga boss dapat at least 5.0 or number 10. Number 10 wire ang nilalagay po natin. Tapos yung location ng panel board. Dito yung location niya yan. Yung panel board. Ito yung CR. Toilet and bath. Tapos dito yung vanity. Nasa labas po yung vanity. Para kung may naliligo man. So kung may gustong maglamos or mag-toothbrush dito. So pwede. Nasa labas po yan. Tulad ng ginawa namin sa Plaridel, sa Bulacan. Tapos ganyan po yung design ng ginagawa namin. Nasa labas yung vanity sa common CR. Yun o. Inihaw na talapia. Ay, ito yung paril niya, kalapad na. Bakit na yun? Ini yung high ceiling niya, puti na. Yung ceiling nito, kukuhanin po namin maximum height nito na malilibre din sa rafter para mas maganda. Tulad niyan, 2.4 pero nang mukha siyang maliit, nang mukha lang siyang standard. Kung standard lang po ilalagay namin dyan, napakasagwa, alos doon lang siya. Isipin niya, bababa pa siya ng 1 foot hanggang doon lang. So napakaliit. Tapos yung bintana kung 2.1 lang, standard lang, so nandun lang siya. Tapos high ceiling, so masagwa po siyang tingnan. So yan, kagandahan. Karagdagang pa sa bahay. Ganda. Napapamahal yung itsura pagka mataas po yung pintuan. Sa price naman, halos sa konti lang naman po yung dadagdag nyo kung sa price ng standard. So for example, yung standard is for example lang, nag-range sa 5,000. Siguro at least yung 2.4, sabihin na natin 6,000, halos 1,000 lang yung dadagdag. Kung sa mga pinto, sa door jamb naman, yung door jamb nito, kung di ako nagkakamali, yung kuha ko po dito nasa 3,500 isang hamba door jamb. Yakal wood po yun, 3,500 to 3,800 ganyan. Conforme din po sa location nyo kung available po yung yakal wood. Ayan, kung gusto nyo pong umorder ng yakal wood, ipa-flash ko po sa screen yung aking supplier ng yakal door jamb. Ayan, kung nagpapagawa kayo ng bahay, gusto nyo ng yakal, so kontakin nyo lang po si Ma'am Lourdes. Ayan, ito pong yakal wood, hindi po siya inaanay. Yung wood na yan, parang ayaw nila yung lasa. Tapos yung yung pinakakao niya is napakatigas. Kaya mas maganda rin siya sa nasa bahay. Hindi siya prone din sa anay. Nasabi ko na rin dati, bakit hindi ako gumagamit ng steel door jamb. Yung steel door jamb, ang disadvantage po nun, or yung downside ng steel door jamb, pagka po kasi for example meron siyang hinges or bisagra, hindi natin masasabi kung mapupuno yung loob niya. Yun po kasing yung steel door jamb, wala pong laman sa loob yun. So kailangan pagka install, at least buhusan or punuin yung loob. Pagka minsan hindi napupuno, so kapak siya. Tapos possible na mga lawang siya. Tapos malalaglag po yung bisagra, matatanggal yung bisagra. So doon po mawawala yung alignment ng pintuan. Ayan, tapos ang isa pa sa downside niya, pagka sinarado mo yung pinto, napakaingay. Sa price naman, yung price naman po ng steel door jamb, napakamura nun. Siguro dito sa amin nag-range lang po sa 1,200 yun or 1,000 yung
yung steel door jamb. Pero bakit mas gusto ko yung Yacal door jamb? Ayan, siyempre doon tayo sa tatagal at magandang klase. Kabinarnisan pa yan, ang ganda. Nililayout na po itong plasterin dito sa harapan para luminis na rin. Tapos ipapakanto ko na yung mga opening ng mga bintana. Pagka natapos na yung opening ng mga bintana, so pwede na nating pa-sukatan or pa-actual na sukatan yung opening para maipabricate na rin yung mga bintana. Yan, medyo nahuhuli lang ito. Meron pa po kasi kami hukayan dito na septic tank. Yung hukay namin dito pantambak na rin yun. Dahil sa likod tatambakan pa po yung sa likod na yun. Yan, ito lang yung medyo naiiwan pa, itong pinaka carport. So the rest, ano na, perimeter fence. Dito naman sa perimeter fence dito sa harapan, mababa lang po naman gusto ni owner dito para kita tong design ng bahay. Doon lang sa likod yung aming tataasan, tapos lalagyan ng shade or bubong. Tapos lalagyan din po namin ng ano pala, skylight. Kung di po sila lagyan ng skylight to, ayan, pagka nabubungan po ito, madilim po dyan. Wala nang wala nang bintana. Lalagyan namin ng bubong with skylight. Tapos syempre lalagyan natin ng ventilation, exhaust. Dahil dito po dirty kitchen. Dito yata yung dirty kitchen, kung di ako nagkakamali dyan sa area na yan. Dirty kitchen para pagka nagluluto meron pa rin ventilation, labasan ng amoy o tsaka usok. Okay, ayun, nakapag-complete na po tayo kung ilang tiles yung kakailanganin natin dito sa loob muna. Ayan, ito muna ang loob na to. Tapos yung CR, itong garahe, lanay, tsaka itong porch. So huli na lang po yan. Bali ang total floor area nitong bahay mga basta sa aking computation, naglalaro siya sa 130 square meter ang total floor area. Ayan, total floor area nitong bahay, ayan, at 4 bedroom 130. Sabihin na natin 130 square meter po ito. Ang price po ng standard finish or bare finish nasa 15,000 to 25,000 ang bare finish, conforme po sa location ng inyong property or inyong papatayang bahay. Doon po nagbabase yung presyo conforme sa location. Tapos yung standard finish nasa 25 to 35 per square meter. Ayan, ito pong project namin. Kung makikita nyo naman, ano siya, hindi siya standard. So mas mataas siya sa standard. So ang price po nito hindi po ganun kataas sa amin pag sa amin kayo nagpagawa. Ang ano niya, finish niya, standard finish sa 25 to 35k. Yun nga, tulad ng sabi ko ito, gaya ng sabi ko kanina, conforme din po sa location. Yun po kasi price niyan nagbabase sa location, tsaka yung price ng material sa inyong location, tsaka sa layo din. For example, kami yung kukunin yung builder, so kung malayo kayo, siyempre mag-add pa tayo ng transport yung ano natin dyan sa ating estimate. Kailangan natin ilagay sa quotation yung transportation pagka malayo po kayo, malayo yung bahay. So yun, for example ito, ano lang po sa mga gusto magpagawa, sabihin na natin standard finish po, nasa kalagitnaan tayo 30,000. 130 square meter, hindi naman po ibig sabihin 130 square meter is i-multiply na natin siya sa 100 sa 30,000. Meron po kasing area na hindi naman ganun kadetalye, tulad nito, itong garahe, itong porch, itong lanay, dirty kitchen. So hindi naman po nag-range sa price ng 30,000 niya, pero kasama po yan sa square meter ng bahay, kung ilang metro kwadrado.
So yun po, hindi po kasama sa 30k. Inulit ko. Ano lang natin, for example lang, ito lang yung pinakasama, yung pinaka bahay na yan, kung saan yung maraming detalye or maraming laman, gaya ng mga toilet and bath. Yan po masyadong ano yan, magastos. Kitchen, mga room, medyo detalye po yan. So sabihin na natin 100 square meter, multiply lang natin sa 30,000, so nasa 3M. So siyempre ito hindi na po kasama yan sa 30. Yan, sabi na natin nagre-range na lang, for example lang, nagre-range na lang yan sa kalahati natin yung standard finish ng 15,000, 30 square meter. Example lang po ito, times 15,000. Ayan, so nasa 450,000. Ayan, ito mga garage, ports, lanay, yung mga ano naman po yan. So yun, tapos 450, tapos i-add natin yung 3M. So halos nasa 3,450,000. Yan po yung magagastos nyo if standard finish. Ayan. So yun, na-complete ko na rin kung ilang styles yung gagamitin ko. So i-ready ko na rin to, at least pagka okay na, pwede na sila mag-install. Okay. Ayan, tapos yung bare finish mga boss, halos ganyan. Ayan, nakapalitada lang siya. Wala siyang hindi siya finish or ayan, ganyan lang. Tapos meron lang siyang opening ng mga bintana, as in wala siyang bintana. Bare finish po yun, nag-range sa 15,000 to 25,000 ang presyo. 15 to 25 inulit ko. Ayan. Tapos yung standard 25 to 35,000 yung standard po. Kung makakita na kayo ng apartment, yan, parang ganun lang yung standard. Yung ceiling niya plain, tapos yung ilaw isa, minsan kadalasan yung ilaw niya isa bulb, bumbilya, hindi siya pinlight. Tapos yung mid-end naman naglalaro na sa 35 to 45k. Tapos yung luxury nasa 35 to saan na pa tayo? Yung standard 25 to 35,000. Tapos yung mid 35 to 45. Tapos yung luxury 45 to 65,000 ang price po ngayon. Tapos yung price depende rin po, inulit ko lang, depende rin po sa inyong location, sa price ng material sa inyong location. Tapos yung layo niya sa builders. Ayan, umahawig na. Ayan po yung perspective namin. So ayun na yung ongoing, or ayun na yung yung tawag dito, drawing. Tapos ito yung actual na, halos ano na po siya, kamukha na niya, finishing na lang yan. Ang ganda. So, yung bakod niya yun, makikita niyo naman sa perspective yung bakod. Pero depende rin po sa owner kung gusto nilang mataas na hindi tanaw yung mga dumadaan, yung privacy, or kung gusto rin nila ng ganyan na tanaw yung bahay pagka ganyan po yung fence nila, at least mga 3 feet sa kalsada, 3 feet. Tapos yung kanyang pinaka grills 5 feet, so nasa 8 feet or 3 feet. Tapos yung kanyang grills nasa 4 feet. So depende rin po sa owner kung ano po yung gusto nila sa sa bakod.
Ayan, yung pala naghahanap dito sa aking legendary Snipey. Yung aking unang motor na gamit sa pagbablog. Actually, hindi po unang motor ko to. Yung unang motor ko na nabili na ipundar, yung Smash na 115, 115. Yun po yung unang motor ko. Tapos pangalawa ito. Ayan, si Udol po ang gumagamit na nito. Ayan, hindi ko na rin masyadong nagagamit. So ilan ako na sa kanya. Pinaubaya ko na sa kanya si Snipey. Ayan, at least nakikita ko po siya. Ayaw ko po siyang i-let go. Kung sa ibang tao, ibig po siya ibibigay talaga. So gusto ko pa rin na sa kapatid ko mapunta, para na nakikita ko pa siya, dahil itong motor na to sa memorable po sa akin to. Ito yung unang motor ko. Kung nakilala nyo po ako, yan, shoutout po sa mga sa mga subscriber natin na simula nung umpisa ito pala yung gamit ko. Ayan, maya po pagka after lunch pupunta ako sa bilihan ng tiles para mag-send ng mga sample pictures na pwede po namin ilagay dito, tulad ng nire-request ni owner, white. So titingin po tayo ng white, set natin sa kanila. Tapos yung aircon yan, magka-canvas na rin ako. Yung posing owner dito, tulad ng sabi ko, wala po sila dito. Nakikita lang po nila itong pinapagawa nila through YouTube, tapos video call, set ng pictures sa kanila. Ayan, kadalasan po ng ginagawa namin na wala po yung mga owner, darating na lang sila, so titirahan na lang yung bahay nila, halos sa finish na. Ayan, pagkatapos daw nito uuwi sila paring Doy tsaka si Maring Seng for blessing itong kanilang vacation house with a 4-bedroom. So pagka umuwi sila, kasama yung mga anak galing London, so meron na silang brand new 4-bedroom bungalow vacation house. Unti-unti na lumilinis. Pagka nakapag-ganon tayo ceiling, pwede nang mag-tiles. Pauna ko muna yung kisame. Mas maganda po, pauna muna yung kisame bago tiles, para pagka nagka-tiles tayo, wala nang possible na pwede malaglag, magka-damage pa yung tiles. Okay tayo. Ito naman. Gusto ko yung dalawa. Ba? Abay lamesa tayo, katos na. Napili naman sa game. Wala na forma. Ano na forma, ilatag mo lagyan. Saka ako mang kuha daw ng saging. Ay, ito yung saging yan eh. Anong walang daw ng saging? Daw ng sinelas na lang. Daw ng sinelas. Wala saging dito. Ano lang tayo? Pinggan. Bagkera niya tayong giwain yung mga kayo. Hindi naman lang isa. Wala kawa tayong talapia. Sarap. Ayan na mga boss, iniwan ko na po sila doon. Papunta ako ng Dao. Meron po akong bibilin na materyales na dadalhin ko sa Labaw. Papunta po tayo ng Dao. Ayan, nandito na po tayo dito sa Dao. Panayang iya ko habang inaayos sa mga Okay na mga boss, yan kabili na tayo. Shoutout kay Bossing dito sa Dao. Shoutout subscriber po natin. Ayan na, nandito naman po tayo sa San Fernando. Magpapakot po ako ng air conditioner dito sa tabi ng RB Ramos po yun. Meron pong supplier ng air condition doon. Papakot ako. Bale yung aircon doon, 4 na room, tapos isa sa living room. Bale 5. Nandito na tayo. Ito po yung supplier ng aircon dito sa tabi ng RB Ramos.
Papakot ako ng ano, air condition. Ayan na mga boss, okay na. Bali nakausap ko na po yung ano dito. Ocular na lang nila. Next week daw po. Saturday kasi bukas, so next week na para ma-compute din. Ma-compute din po yung ano, yung sa may living room kung ilang horsepower yung kailangan. Tara, uwi na tayo. Medyo maaga tayo uuwi ngayon. May time pa tayong mag-edit ng mga video. I-edit ako ng ano, mga video mga boss para makahabol ako. Dahil meron pa po akong video na pondo na hindi ko pa na-upload. Subukan kong i-edit ngayon para may upload natin, para makahabol ako ng updated tayo.